Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon itong 142 billion insertions. Ibig sabihin, isiningit po nito ni Chis Escudero sa very controversial and most corrupt budget, national budget ng Pilipinas. Ito po yung GAA 2025. Okay? Ngayon, tingnan nyo ha. Additional proof na most corrupt po yung GAA po natin. Ito po yun. So, sabi ni TPL, yung 500 grams ng Nutella na umaabot ng 500 sa import section sa grocery, bababa ng presyo. Mukhang addict ka sa Nutella. Now, going back, ito, pati si Bongo, ginamit pa. Ito yun, panoorin nyo. Nakaraan ho, merong in-upload din ng politiko, pero medyo masyadong maanghang yung pananalita at doble yung figure, yung figure sa 142 billion, doble yan. Kaya dinilit nila yon. Pero when it comes to contents, it's just the same. Okay? Ito yung pinakabuod nila. Sabi, 6.6 sa ham and cheese. Breakdown of Chis Escudero's 142.7 billion insertion in the 2025 national budget by project type. So kung inyong maalala, mga kababayan, yun na nga yung iniisip ko. Na yan bang 142 billion na yan ay kasama sa na-veto noon ni BBBM? Diba? Ayan, tanong. Bakit pa kasi pinananatili yung private bycam? Yun yung pinaka-main point dito eh. Bakit tayo nagpa-private bycam pa rin? Bakit hindi pa ipinapanawagan ng ating Pangulo na dapat for the spirit up? Alam niyo ho, hindi naman po ito saklaw pa. Hindi na ito saklaw ng separation of powers. Okay? Ito po in the spirit of transparency in his administration. This is his request. Ang pondo, ang national budget ay request ng Pangulo. Okay? And this is purely executive. Kaya dapat po dito hingiin ng Pangulo na sa pag-aproba nyo ng aming budget at pagrepaso at pag-aproba ng budget na hinihingi namin, total kami ang magmamanage niyan. Ako, gusto ko ng transparency, public bycam dapat. Diba? Sana gawin na po ni PBBM yan. No, ilang panahon pa naman dapat mag-public bycam po tayo. Tingnan nyo ha. Roads, di ba? Buildings, flood control, pero mas maganda rito ito yung 194 billion projects po. Alam nyo po kung ano yung mga laman dyan? Hindi po totoo na akala ko nga nung una, yung 142.7 billion insertion ni Chis ay nasabit po lahat yan. Palagay ko po, hindi po lahat yan. Tingnan nyo ha. Di ba, nag-review sila sila PBBM noong December 2024. Kaya lang dapat December 20 yung pirmahan yan So na-move na hanggang December 30. So ni-review talaga nila. So kasama po sa nag-review, hindi ako nagkakamali, taga DPWH ito. Okay? So ito ngayon yung breakdown. The lion's share of Escudero's insertions went to the political allies of Home Turf Bulacan. Now, so Bulacan naka 12.08 billion, ang kanyang probinsya naman po ay nakakuha naman po ng 9.1 billion. Ayaw pa magpahalata ni Chis, pero kamusta naman ang baha at ang todong korupsyon doon sa port? 'Di ba? Kinakailangan na magsuhol ng mga biyahero ng 5,000 doon sa ports para lamang po silang makauna sa pilahan, maisakay na yung kanilang mga karga nila, yung kanilang truck, maisakay na sa barko. Okay, so Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon, Cavite, Valenzuela City, Cebu, 'di ba? So yan po yung breakdown. Meron din po siyang flood control projects na nakakuha po ng napakalaking halaga rin, sabi. So in the top 10 areas that receive allocations from Escudero at 17 billion, while flooding remains a chronic problem in the Philippines. Diyos ko, sana si Chis na lang po ginawa nating DPWH, ano?
Ang lakas lumamo ng pera. Eto pa, tingnan nyo ha. In General Nakar, yan. Escudero inserted 5 flood control projects. Nagkakahalaga po, bawat isa, 150 million. And then collectively, these flood control phases amount to 750 million. Di lalo raw po talaga nagkaroon ng suspicion. Di ba doon sa budget layering tinatawag. At ito pa, mas concerning. The entries lack engineering detail, geographic coordinates and references. So hindi mo talaga malalaman saan nandoon itong construction of flood mitigation structure along Agos River, General Nakar sa Quezon Province yan. Phase 10. Walang eksakto saan doon ang haba ng Agos River. 'Di ba? Baka talagang paaagusin lang yung pera. Oh. And then in Bulacan, Escudero's second most favored, sabi, after his town. Multiple line items reveal near identical road projects. Langiya. Alam niyo na i-content ko na to nung nakaraan eh. 'Di ba? Na-content ko na to. Tong korupsyon ni Escudero. Ang sabi ko ron, si Escudero, ito yung salarin sa insertion sa BICAM. Ito 'yon eh. So ngayon, ang politiko po, kumbaga, ito na, follow up. Naglabas na ng mga breakdowns nila. Ito, Santa Rita Biak na ba to? Sa San Miguel, Bulacan. So, multiple times under names such as Segment A, B, C, Projects A through E. Inambuhay yan. Ang nasa batas po kasi, kailangan specific ang mga detalye. Kaya nga po ito eh. Obvious na obvious. Ito pa. Sa San Miguel Seabold Road. Appeared 4 times. Again, split into packages. Package A to D. Tiga 100 million na allocation. That's 400 million for the same route. Diba? And this pattern suggests deliberate attempt to slice projects into smaller chunks, each remaining under thresholds that typically trigger closer scrutiny by the DBM and COA. Multiple entries for the same road section of overlapping. Grabe, nung tindi. Ang lupit nito ni Cheese Escudero. Hindi ba't naibalita ko sa inyo noong nakaraan, pa-outgoing na si Cheese? Pero ano ho nangyari? Hindi po natuloy. Actually yun, pakiusap na nga yun na, na pagbaba niya sa pwesto, ayaw niya na sana yung pangalan niya ay maitatak na kadikit ng mga Duterte. Ayaw niya. Talagang gusto niya lang manatili po siya na dilawan. Okay, dilawan lang talaga siya. Gusto lang niyang pumagitna sa impeachment ni Sara. Pero ano po yung nangyari? 'Di ba? Nanatili siya sa pwesto, ang kapalit, yung mga magagandang mga committee chairmanship, ipinauubaya doon sa 7 na Duterte block members. So alam niyo na 'yon, 'di ba? Pagka pera-pera usapan, tignan natin si Marcoletang masyadong maingay noong 2025 budget dun sa GAA. Ngiyak na ngiyak. Tignan natin kung makaiyak pa siya ngayon. Dahil hindi ko pa naririnig kay Marcoletang manawagan ng public BICAM. Dapat manawagan siya, 'di ba? Ito pa, another red flag is the series of solar street lighting projects across Eastern Bulacan Road, General Alejo Santos Highway, Plaridel Access Road, diba? And stretches of Maharlika Highway. These were all marked 100 million each. Grabe. Diba? Sa Doña Remedios Trinidad, sa DRT. Yung parang Marilaki Highway yan. Diyan to sa Bulacan eh. Ay nako. Ito babaan na natin to. While Escudero was responsible for majority of the insertions, he also included several items that were labeled as being on behalf of Senator Bongo, totaling 3 billion. Tanginang buhay yan. Pati pangalan ni Senator Bongo ginamit ni Cheese Escudero. 'Di ba?
Correct. Actually ho, kampo po. Ako ho yung unang-unang vlogger, kung daw nagkakamali, na nagpo-push noon na magkaroon tayo ng public bycam. Kainitan pa yan ng GAA issue. Galing po sa kampo ni SMR yun. Pakiusap sa akin na i-push yung public bycam. Kaya sabi ko, okay, nawala na yung hinala ko na ito pong House of Representatives ang tirador sa mga insertions na marami ron ay nabito ni PBBM na 194 billion yung na nagkakamali. Diba? Kasi ito nga po. Tignan yung ginawa pa niya. Si Bongo ginamit niya. Oh, on behalf of Senator Bongo. Bullshit. Anong klaseng project yan? Diba? On behalf of TPL3. Yan, si Chisag nag-insert pero ang mga DD sheets nagagalit kay SMR. Yun nga eh. 'Di ba? And shoutout nga pala sa staff ni SMR, sir. Hindi ko na mabanggit yung pangalan na laging nanonood sa atin. So, sa amin dalawa ni Takero. Yun. Ako bihira ako ng i-content ang Congress eh. Pero, 'di ba? Binabatikos ko pa nga sila eh. Sabi tuloy ni staff sa akin, ikaw naman, hindi mo na nga ma-content ang HOR, binatikos mo pa. Bakit? Ang kalokohan kasi ni Saldi ko. Di ba? Tapos later on, wala na Saldi ko. Staff kasi nilang may kagagawan kung bakit hindi na i-attach doon yung corrected, yung I call it finalized pages ng GAA. Hindi na isama doon sa final version ng GAA. At tuloy, yung may blanco, yun ang napirmahan ng mga kongresista. Yun ang na-ratify nila. Dahil hindi naman kailangan lahat ng pages, 4,000 yun eh. Ipirmahan mo. Diba? It's up to you. Ang masipag, yung nagbasa, yun ang pumirma. Na, talagang personal, pinirmahan niya. Kaya nagka-leche-leche yun at nakaakyat pa ng Korte Suprema. Ngayon, sabi dito, items under this category include the construction of barangay health stations as well as super health centers for a total of 633 million. Grabe. Ano ba to? Sumisip-sip ka ba, Cheese Kibongo? O talagang, di ba, para magamit mo lang ang pangalan niya. Over 50 barangay health stations, rural health units, and super health centers were funded 3 million to 10 million each. Habang sa probinsya ng Batangas, Palawan, Laguna, Camarines Sur, tagda 3 hanggang 5 milyon bawat isa. Meron pa rin siyang separate 83 million allotted for the completion or repair of rural health units. Ang inang buhay ito. Di ba? Ay nako. Ito ngayon, nung nag-veto si PBBM, okay? Again, ito po yung kay Cheese, 142 billion. Ang veto po ni PBBM ay 194 billion. Diba? Ang nadali niya dyan. So, tingnan nyo ha. We take our role as stewards of our taxpayers' money seriously. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. Okay. On the 194 billion, sabi President Marcos vetoed 26,065 billion worth of projects under DPWH and 168.240 billion allocated under unprogrammed appropriations. Kanino kaya itong unprogrammed appropriations, mga kababayan? So, ang na-veto lamang po sa insertion ni Cheese, o baka nga hindi pa yung kay Cheese ang na-veto, di ba may sariling budget request din ang DPWH? Sinaksakan lang ni Cheese Escudero. Paano po ba nangyayari yan? Ganito po yun. No, ganito po yun. Yung NEP, yung National Expenditure,
yung request ng presidente pupunta dyan sa House of Representatives for budget deliberation. Diba? Yan po ay hindi nila pwedeng dagdagan yan. Pwede lamang pong mabawasan pero hindi po yan maaaring dagdagan. So ngayon, pagdating po naman sa Senate, kailangan meron rin po silang sariling version. Yung hindi nila pinagkakatugmaan, kasi pwede naman pong yung requested amount, yun na yung i-approve eh. So yung mga hindi po nila napagkasunduan, ginalaw nila pareho, yan po yung magiging subject ng BICAM. Pagdating po ng BICAM, nako, ang bahagi po nito na public lamang, yung kamakain sila, nagpi-picture taking, kasama yung mga taga-media, tapos yung question and answer portion, and pagkatapos po nun, wala na. Isasara na yung kwarto ng isang hotel. Okay, private hotel yan ginaganap. Doon po, walang transcriptionist, walang audio recording, bawal po, walang mikropono, hindi po, kasi para hindi sila marinig ng mga media na nag-aabang sa labas o ng mga kung sinong outsiders. Purely private po yan. Kaya kahit na yung Korte Suprema mag-investigate, hindi po niya malalaman sino-sino yung salarin. Ano yung mga pinag-usapan? Paano na mekos-mekos ang budget? Paano silang nagkasundo? At dyan po pumapasok ang insertions ni sinisingit. Dalawa lang po nangyayari dyan. Kapag yung pondo hindi po napuna, yung insertion, yung siningit, ang paboritong pagsingitan, DPWH, unang-una, Department of Health, DepEd, yan pong tatlo, at saka yung DSWD, yung apat na yan. Yan po in order, ganyan po ang ranking ng insertion. Ngayon, para ho yan magtagumpay, kailangan kasabwat mo yung cabinet secretary. Bakit? Kasi pagdating po ng enrolled bill, di ba GAA? Di ba? Natapos yung GAA. Tapasok ngayon sa Pangulo yung enrolled bill. So re-reviewin niya ngayon yan. So let's say DPWH budget. Okay, halika rito. Secretary, reviewin natin to. Madali pong malaman yan. Magkano yung requested amount nyo? Ano-ano yung request ninyong amount? So doon po makikita, uy, hindi namin ito hiningi. Itong line item na to. Uy, wala kaming project ng ganito. Faces, wala kaming Agus River. May naglagay nito. So ililista po niya yan. Bawat isa po sila na cabinet secretaries and their staff na nag-prepare ng kanilang requested budget. Kaya po yan natutuklasan at nabibito. Okay? Ngayon, pumapasok po rito yung consideration. Gagapangin ngayon yan. Hey, tinimbre ko yan sa'yo. Ito ba yun? Sige, ako na bahala. Hati tayo. Yun. So pag-submit sa Pangulo para i-veto, hindi po nangangahulugan yun na binasa niya pong lahat yan. 4,000 pages in just a matter of 10 days. Busy ang schedule mo bilang presidente. Ibig sabihin po ng Pangulo doon na binasa ko yan, binasa yan kasama ng ibang mga mata niya, yung mga cabinet secretaries at mga staff nila. Di ba pinaliliwanag nga ni PBBM yun? Ngayon, nakadali po sila rito ng 194 billion na insertion. Again, ang kay Chis Escudero is 142. Yung another 50 billion po galing po sa ibang ahensya ng gobyerno. But again, gusto ko lang pong linawin, ang na-veto lamang po sa kanila ay ito po, 26 billion lamang po. Maliwanag. Sabi rito, December 31, what happened to the 2025 national budget? So, ito po, nung nag-veto ang Pangulo, direct veto, DPWH in the total amount of 26 billion, 65,700,000 pesos, which are not consistent with the Build Better More program of the administration. Number 2, hindi po nakalagay kung kanino yan mapupunta.
Sino ang gagong naglagay nito? Kaninong bulsa yan isasalaksak? Unprogrammed appropriations, total amount 168 billion 240 million 648 pesos. Na yun daw pong mga unprogrammed appropriations generally be within the parameters of programmed resources. Diba? So, ganun. Ito yung dapat pong ma-reveal din dito. Sino ang gumawa nitong insertion na yan? Sino ang mga nagsabwatan? Kasi paano po ito makukubra? Okay, paano po makukubra yan? So yan ay gagamitin nila yan. Hindi po naman yung perang yan automatic i-release. Hindi po katulad nito. Okay, ganito to. Ito pong program budget na insertion, 'di ba? Pag na-approve yung budget, December na pirmahan ng Pangulo, January, before the end of January, usually nauubos po 'yan. First quarter lang, within first quarter, dinirelease na po ng DBM 'yan. Para ma-release ng DBM 'yan, kailangan yung cabinet secretary. Hindi pwede si Chis Escudero ang pupunta kay DBM. So kailangan si secretary. So si secretary ngayon ang magpaparelease ng pondo ng ahensya niya. Masasama ito kung hindi ito nakita. And again, that's 142 something, pero ang navito ay 26 billion lang po. Ang tanong, bakit, papaano itong nakalusot? Ito pong unprogrammed appropriations, ito naman po yung gagamitin na pang-ayuda. Okay? Ito yung, kumbaga, flexible fund. Gamitin natin to sa ayuda. Yan rin po ang nanay ng AKAP na kinurap ng mga kongresista nung nakarang halalan. 5,000 para dun sa mga tao na may trabaho. Kailangan may trabaho, informal job, na ang sahod ay hindi po lalagpas ng 5,000 kada buwan. Ang kanilang matatanggap, base sa batas, 5,000. No? Dahil po sa kampanyahan, nako, pati ako nailista. Nailista ako, totoo. Nakapila ako noon, paguran, hirapan. No? 6 o'clock daw ng umaga. I was there. Inabot kami ng alas 11. Walang politiko daw, pero ang totoo, mga asawa, mga ganon, staff ng politiko ang nangangampanya. Tapos last day na yon ng bigayan na release ng payout ng AKAP. Magkanong binigay sa amin? 2,000. San po napinta yung 3,000? So last day ng meeting the advance, no, ng alyansa sa Mandaluyong. So pag-uwi ko ng bahay, nadaanan ko sa aming lugar, may payout. And take note, ban na po, ilang araw ng ban, ang release ng pera ng AKAP. May payout. So yung 3,000 ko, napunta doon sa payout na yon. Maliwanag pong yun ay labag sa batas. Yan po ang purpose niyang lahat ng yan, pati yung AKAP ko, ay vote buying. Ang AKAP, wala po itong malinaw. Full of corruption ang AKAP. Walang malinaw dyan paano mong malalaman kung yung tao ay may informal job. Wala. Nililista lang ng barangay. Ganon ang ginagawa. Meron nga roon na buntis. Merong walang trabaho. Meron dong estudyante na 18, basta botante. Walang hinihinging COE. Walang hinihingi na na certification kahit sa barangay na itong taong ito ay merong informal job. Walang ganon. Di ba? At bakit sa barangay hinihingi? Dapat sa DOLE, 'di ba? O sa DTI na baka itong taong ito itindera doon sa bakery. 'Di ba? Dapat ganoon eh. Diyan po nanggaling si AKAP.
Ang program dati, nung sumunod na budget, binuhay pa rin nila, ginawang akap. Ayaw nga ng mga senador noon yan eh. Pero nung after nung BICAM, binigyan sila ng 5 billion pesos access na makakapagpa-payout sila individually, hati-hati sila, nag-agree sila para mabalik, ma-retain ang akap. Oo, si Villanueva nga may pinakamataas daw eh. So hindi po ako naniniwala na yung 142 billion insertion ni Cheese ay lahat po ito'y na-slash. Base po rito, 26 bilyones lamang po. Dapat itong ipaliwanag ni Cheese Escudero. Sabi nga po ni wala na kayong makikita diyan na puro DSWD, DOLE, NEDA, mga ganyan-ganyan na po yan. Okay? So para ma-check ninyo to, ito lang po yung i-search ninyo. Government accounts, accountants, budget officers, treasurers and auditors, forums, post sa FB, makikita nyo po. Just remember the logo, December 31 is the date. Yan. Oops. Ang sinisisi nila dito sa insertion, I see Martin Romualdez. Diba? Tas sabi pa nila ron sa GAA, it's an open blanket, it's an open GAA. Bahala na si PBBM mag-fill in the blanks. Hindi ba naman mga tanga talaga tong mga followers sa DDS? Pero dito, sabi nga, majority ng insertion coming from Cheese. So dapat ito po ay ipaliwanag ni Cheese Escudero. Bakit mong ginawa yan? Saan ka humuhugot ang kapal ng mukha gawin yan? Kahit sino po, lahat ng mga senador na may maging kongresista na may involvement sa insertion, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Bakit sobra ang takaw nyo at lahat ng paraan ginagawa ninyo para kayo ay makapag-insert? Diba? Tapos pipitikin nyo. Maginamang si Tito Soto, meron din tong atraso May atraso rin to. Noong 2022 budget, pwede ninyo itong i-google. Wait a second. Teka ha. Teka, hanapin ko lang yung file ko niyan. May atraso din to si Soto. Ang i-research nyo po, ito word by word, who inserted very dangerous budget bill provision on 2022 polls. Again, who inserted very dangerous budget bill provision on 2022? Kasi po yung nag-insert po niyan ay si Senator Amy Marcos daw, ayon doon sa whistleblower. Noon. Ngayon, sabi naman po ni Amy na tinanggal na yan, inalis na yan kasi nabuking. Pero sabi naman ito ni DepEd Secretary Angara, ibinalik yan sa utos at the instruction of SP Soto. Mababasa nyo yan dyan. Kaya po pala ang mga senador natin, lahat gusto magkaroon ng committee, lahat gusto maging halos lahat gusto maging mga SP. 'Di ba? Dapat kasi wala po silang access sa pera. Hanggang gawa ng batas, budget deliberation, pero hindi po dapat yung mga mambabatas natin ay nagpapagawa ng mga kalsada, nagpapagawa ng mga bahay ng kabit. Hindi po dapat ganoon. 'Di ba? Bakit po nauuwi sa ganyan? Nasasamantala tayo ng mga politikong yan, mga mambabatas. Kasalanan po natin yan Ano nyo pala? Kasi yung mga kongresista, yung mga senador, hinahanapan nyo ng pinagawang kalsada. Diba? Kulang na lang, pati yung mukha nyo na magaspang, pakinisin din niya. Hindi po dapat. Ang hanapan natin ng ganun si Mayor. Diba? Yun po yung hanapan natin. Hindi yung mga mambabatas.
Yung mga konsehal, hanapan ng ganun. Hanapan po natin si mayor. Sila yung nasa executive. Okay? Ang tindi, ano? Grabe nung pondo nila. So ngayon, etong si Soto, sabi niya nga naman po, iimbestigahan daw, sabi niya. Scandalous, more so when these amendments came from cuts from DepEd and DOH. We will surely look into it and investigate. Magawa kaya ni Soto yan? Kailan pa ba nagkagata ng kapwa mga senador? Sana mangyari po ngayon yan, alang-alang sa bayan. 'Di ba? Dapat magkagatan para sa bayan, hindi magkampihan. 'Di ba? So, hindi po kasi sapat na sasabihin na veto naman yung iba eh. Napunta naman sa ganito yung iba eh. Hindi ho. Dineclare nga ng Korte Suprema na yung pork barrel wala in the form of PDAF yan unconstitutional, pero bakit mapilit ang mga mambabatas natin na maggumawa ng paraan na makakuha uli ng pork barrel, 'di ba? Iniiba lang ang pangalan. Dapat po yung mga ganyang politiko, tinatandaan natin yan, hindi natin po ibinoboto uli. Pag may bahid, tama na po, palitan na. 'Di ba? Total, dapat nga po nililinis natin ang Senado eh. Hindi natin ginagawa eh. Tapos gusto nyo pa i-abolish.